kahit anong gawin natin dito sa International Criminal Court, kahit anong remedyo, hindi ho talaga si former President Duterte pagbibigyan diyan. Kasi meron akong nakausap diyan, sabi wala na yan. Bayad na yan yung International Criminal Court. Kumbaga Mhm. nakakontrata na yan, package deal. Okay, International Criminal Court nagtakda ng status conference sa kaso ni FPRRD. Naghahanda na sa paglilitis, sisimula na. Itinakda ng International Criminal Court ang unang status conference sa Mayo 27, 2026, kaugnay ng kaso laban kay Rodrigo Duterte bilang bahagi ng paghahanda sa malapit na paglilitis. Inatasan ng mga prosekusyon, depensa, kinatawan ng mga biktima at registry na magsumiti ng kanilang mga dokumento bago ang Mayo 15, 2026. Layunin ng hakbang na ito na matukoy ang target na petsa ng paglilitis at mga lawak ng mga ebidensyang ihaharap. Inutusan ang mga prosekusyon na ilahad ang bilang ng mga testigo, oras, testimonya at dami ng dokumentaryo, ebidensya kabilang ang paggamit ng eksperto o video link testimony. Samantala, hiningi rin ng mga hukom na ang update na patuloy ang investigasyon sa isyong may kinalaman sa pagsasalin ng transkripsyon sa mga hakbang para sa proteksyon ng mga testigo tulad ng reduction at delay disclosure. Mga partner, ito ho ang tanong. Sa paghahanda ng ICC sa paglilitis, makakamit kaya ang patas at mabilis na hustisya o maantala pa ito dahil sa komplikasyon ng proseso at ebidensya? Partner Bisdak, anong masasabi mo dito sa motion, muling nagmotion itong si Pangulong kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa ICC appeals sa kumpirmadong kaso sa appeal chambers. Alam mo mga kapartner, nakarami na po ang depensa ni Pangulong Duterte ng mga motion, apila, kung ano-ano nang ginawa ni Kaufman dyan. Lahat ng resources, lahat ng pamamaraan ay ginawa na ni Kaufman para mapigilan itong kumpirmasyon labang kay former President Duterte dito sa ICC na kaso. Pero nalulungkot lang tayo dahil hindi talaga pinagbibigyan. Kahit ni isang motion, wala akong naalala na nananalo po ang kampo ng former President Duterte dyan sa ICC. Laging dinideny ng International Criminal Court. Ang dami na yung interim release, doon sa kalusugan ni Tatay Digong, wala, dinideny lahat nila. At pati yung jurisdiction, wala rin. Lahat yun, denied Kung yung pangalawang tanong mo na magkakaroon kaya ng patas at mabilis na hustisya itong kaso labang kay former President Duterte, 50-50 ako dyan. Alam naman natin itong International Criminal Court simulat sa pool hindi na po patas ang kanilang pagdinig labang kay former President Duterte. Kung iniisip natin na bibigyan tayo ng patas na pagdinig, para sa akin mukhang malabo yun, partner. Pero ganun pa man, hindi po sumusuko itong si Nicolas Kaufman sa kung anumang pamamaraan para ipaglaban ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. Oo, partner. At nabanggit nga dito na sinabi nga na muling humiling sa ICC appeals at sa huling pagkakataon siguro ito na sana paboran tayo ng yung tatawag na appeal chambers na kung saan mga kabayan muli pong iginiit na lihitimo po talaga ang operasyon ng war on drugs dito sa Pilipinas. Dito lang partner ka magbibili, partner Bisdak. Saan ka makakakita na nilabanan mo ang droga lang mga drug addict, yung mga drug lord, at talaga namang kinatakutan ho ng mga addict at mga drug lord si Tatay Digong. Nung mawala si Tatay Digong, binalikan ho siya at ngayon lumalabas pa dito, mas importante at talagang parang feeling biktima pa yung mga addict, yung mga ito, di ba? Parang ganun lumalabas. Pero kung titingnan natin sa kaya sabihin mo ba na pusher, user ka,
Ito, user ka, gumagamit ka ng droga. Ikaw ay nagbebenta ng droga. Pag sinabi po ng ating batas, bawal yan, bawal mong gamitin yan, may paglabag ka pa rin sa batas. No, wala hong ano yan, wala pong provision dyan na porke mahirap ka. Di ba, Pater Bisdak? Halimbawa, ikaw. Kasi, Pater, kinakatwiran nila mahirap di ba? Mahirap ka Mahirap ka, kinakailangan, magagamit na natin ito na magbenta tayo ng droga. Ano masasabi mo dyan, Pater? Kasi, di ba, may isang pare, Pater, nagsabi, pantawid gutom. Galing yan kay Father Flavi. Hindi po pwedeng yung katwera na yan Parang sinabi mo lang, dahil hirap ang buhay mo, breadwinner ka, gumawa ka ng masama o magbinta ka ng droga. Hindi pwedeng ikatwiran po yan dahil yung droga ay nakakasira po yan ng kinabukasan ng tao. Tama. Antakin mo saan ka nakakita, senior citizen, ginahasa, sanggol, ginahasa, pati kambing, ginahasa ka di ba ganun yung epekto ng droga. Kaya nga salot yan Ang tawag yan salot. Si former President Duterte kilala sa kamay na bakal. At yan ang kanyang plataforma. Nangangampanya pa lang Campaign period pa lang, sinabi na ni Tatay Digong, labanan namin ng mga durugista. Kayong mga durugista, magsilayas na kayo ng Pilipinas. Kasi pag ako naging Pangulo, ay mag-war on drugs ako. Ito yung ipinangako ng Mayor Duterte noon na nangangampanya siya noong 2015-2016 na ginusto ng maraming Pilipino, ng taong bayan. Ay okay to si Duterte kasi kalabanin ng mga durugista at mga sindikato. Nang nanalo na, yung pinangako ni former President Duterte at ang kanyang plataforma, tinupad niya. Sineryoso niya yun Kaya nagdeklara siya ng war on drugs. Hindi po illegal ang war on drugs. Yan ay legal at tinanggap po yan ng taong bayan, maraming Pilipino. Saan ka nakakita? 90% trust in approval rating. At lahat karamihan ng mga Pilipino ay gusto yung war on drugs. Tapos ngayon, mapupunta tayo sa ICC. Kaya ako partner, kahit anong gawin natin dito sa International Criminal Court, kahit anong remedyo, hindi talaga si former President Duterte pagbibigyan diyan. Kasi meron akong nakausap diyan, sabi wala na yan. Bayad na yan yung International Criminal Court. Kumbaga nakakontrata na yan, package deal. So ang direksyon talaga nila diyan ay matuloy yung hearing kasi nasa appeal chamber sinabi. Yung appeal chamber sa atin yung Court of Appeals. Pagkatapos yan, hindi pagbibigyan. So talagang magta-trial na. So mag-uumpisa na yung trial laban dito sa mga akusasyon kay former President Duterte. Kung patas ang pag-uusapan, mukhang malabo tayo pagbibigyan dyan Dito nga sa bansa natin hindi nabigyan ng patas na pagtingin at proseso, due process, si former President Duterte. Di ba dapat pinatikim dyan ng local court? Minsan hindi nakatikim ng local court si Tatay Digong. Ang ginawa nila, kinidnap at dinala po sa daig, partner. Okay, partner, alam nyo, pinag-aaralan ko mabuti ito, no? Actually, tinignan ko mabuti ito. Kung titignan ho natin, sino ba ang nasa likod po, mga kabayan, ng pagpapadala talaga, bukod sa gobyerno ho, mga kabayan, kung titignan ho natin, mga kabayan, yung galit po sa mga Duterte, kay Tatay Digong. Why? Alam nyo, napakasimpleng logic lang po ito. Hindi na kinakailangan ng tinatawag na critical thinking. Okay. Una ho, alam nyo yung nasa likod dito, yung mahilig humanggamit sa ating mga kababayan. For example, may lupa dyan. Sasakyan ho yan Sasakyan ho itong mga makakaliwang grupo mahilig sila manggamit sa mga mahihirap. For example, yung Hacienda Luisita. Tapos makikita mo kung bakit nangamatay doon. Kasi binuyo sila. May mga nakahalo ron. Kung papansinin ho natin, makikita mo na dyan yung mga pangalan ho ng mga ito na, alimbawa, prangkahin na natin, Akbayan, ayan yung mga nasa likod niyan, sila rin po, mga kababayan, ang nasa likod ng pagpapadala po dyan sa, di ba, yung, ang pangalan si Conti ba yun? Si Conte. At si Conte, makikita mo, miyembro din ng makaliwang grupo yan. Ganun ho sila kagalit sa Duterte. Bakit? Kasi nung panahon po, mga kabayan, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inubos, partner Halos wala na ho, kumbaga sa boxing, partner, wala na, ubos na yung mga NPA.
Di ba? Inuupo sa komunidad tama ka dyan, eh. partner. O kaya galit na galit sila. O tingnan mo ngayon ang nangyayari. Ngayon ang pinag-uusapan dito, imbis na ho dalihin po sa korte dito sa Pilipinas dahil hindi nga ho sila naniniwala rito sa ang mga MPA po mga kabayan ha, yung mga makakaliwang grupo. Ginagamit lang po nila at nakikiride on lang sila pero hindi po sila naniniwala sa batas dahil may sarili silang batas. Okay? O partner, dahil sa sabi mo ay kumbaga program na to. 'Di ba? Program na to. Bakit mo nasabing naka-program na to na kahit anong apela natin ay hindi na tayo pakikinggan ng ICC, partner? Kita mo naman, yung umpisa pa lang ay alam na ho natin kung anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At napaka-imposible po kung hindi po ito nakaprogram o hindi po ito nakakontrata na tapos na. Lahat naman ng apela natin, binabasura, napaka-imposible. Ni minsan wala tayong pinapanalunan eh. Si Kaufman, napakatalinong abogado na po yan. Kasi marami na po siyang pinapanalo dyan sa International Criminal Court. Magulat-gulat ka, partner. Hindi isang motion, wala tayong panalo doon. Lahat tayo ay talo. Ngayon, partner, sinasabi ko kung ito ay luto na, mantakin mo, kinidnap si former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga ho ni Vice President Inday Sara, kinidnap ang tatay ko. Ito ay state-sponsored. After nga po pag kidnap kay Tatay Digong, pagkalipad ng eroplano, nag-press con si Pangulong Bongbong Marcos at ipinagmayabang pa niya at ipinagmalaki pa niya yung pagkidnap kay Tatay Digong. Kaya sabi ko, meron akong natanong na personalidad. Ang tanong ko, paano ba mapauwi si former President Duterte? Ano bang ginawa kay former President Duterte? Di ba kinidnap? Di kidnapin din natin si former President Duterte. Napaisip ako doon eh. Paano po kikidnapin si Tatay Digong? Nasa Netherlands na eh. Nasa loob na ng detention center sa ICC. Di ba ho? Kasi nga, parang, alam mo yung pagiging desperado na ho natin na bakit ganun? Palagi tayong nade-denied, no? Yung motion natin, hindi pinagbibigyan. Kinidnap si former President Duterte, kidnapin na rin natin. Parang ganun ba? Kidnapin na rin natin si Tatay Digong. Kaya sabi ko, sino yung magkikidnap? Baka naisip-isip ko, baka pwede Russia. Russia yung magkidnap kay former President Duterte. Kukunin si Tatay Digong doon sa Netherlands, sa ICC, dahil yung ICC, may warrant din naman yan. Kay Putin, di ba, sa Russia? Oh. Pagdating doon, hindi yung Russia rin magkidnap kay former President Duterte. Dadalhin sa Russia or China si former President Duterte. Ligtas na. Kasi kung due process ang pinag-usapan, ang tutuso ng International Criminal Court. Yan lang naman, partner, yung naisip ko, partner. Yun na nga, no? Yung ating pinag-uusapan ngayon, ito pong ng pagdukot ho kay na pinabayaan ho ng gobyerno. Nag-umpisa po at nag-ugat ito mga kabayan mula po ng dati, tingnan nyo nag-ugat po ito nung nag-umpisa po sila na tayo partner pumunta tayo sa Davao sa Mengsing Hotel. Tapos doon po sa Maisog, unang launch ng Maisog, hakbang na Maisog, na talaga nagsalita na po si Tatay Digong na meron tayong presidente na bangag at hinamon niya nga mga kabayan na drug test. Okay? Ngayon, doon na mga kabayan, na unti-unti hong nag-iba ang ihip ng hangin na nung una ho mga kabayan, sinasabi niya in any form or any shape hindi tayo makikipagtulungan sa ICC at paglabag yan sa ating soberentiya. Pero nung sinabi ni Tatay Digong, kasi eto na nga nakikita na ho, nagsalita na ho si Tatay Digong, bigla nagbago ho ang ihip ng hangin. At doon na po mga kabayan inumpisahan na yung dating mga makaliwang grupo ay kinampihan ho ng administrasyon at nagkaisa sila kaya ho naipadala at napakidnap po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.